Hi guys! Welcome to my mini vlog. Today, we're going to Johor Bahru, Malaysia. This trip is unplanned, by the way, and we don't know na marami po palang bumabiyahe ng Sabado at Linggo. So ito na nga, pumunta kami ng Kranji MRT, then dumiretso kami sa may pilahan ng CW na bus. At this time, kung hindi ako nagkakamali, it's already past 11 in the morning. And yes, hindi po kami talaga ready for this trip. However, since ngayon lang din talaga kami magkasabay na off ng kasama ko, pinush na lang namin. Anyways, gusto lang din talaga namin malaman kung paano pumunta at bumalik ng Malaysia. And I'm going to share with you as well kung paano yung naging trip namin. So in this part, you just have to use your travel card here in Singapore para magbayad. And you have to keep the ticket with you until makarating ka sa Johor Bahru. And guys, $2 lang pamasahe papuntang Malaysia from Singapore. Actually, natutuwa ako dito sa part na to kasi akala ko $10 ang magagastos ng mga pamasahe na ganito. But then, it's really affordable. Kaya naman pala maraming pumupunta doon at namamasyal. Since nag-work ako sa Saudi Arabia na more than half a decade, grabe. No, overwhelm ako sa mga tanawin dito. Kaya naman, susulitin ko na ang pamamasyal dito sa Singapore while working here. And nandito na po kami sa unang babaan ng bus. Then, we have to take the escalator pataas para sa pangalawang bus. So, dito na po natin kakailanganin ang ticket na tinago natin para hindi na po tayo magbayad sa pangalawang bus until makarating tayo sa JB. So, since hindi po namin alam na hindi pala advisable pumunta ng JB ng mga weekends, inabutan po kami ng 30 to around 40 minutes na pila sa immigration. So, sa mga nagbabalak po dyan, never ever go to Malaysia by weekends para iwas sa bala and masulit nyo na rin ang pamamasyal sa JB ng isang araw. So, here we are. Nandito na po tayo sa Malaysia. So, ayun nga po sasabi-sabi na lahat ng bilihin dito ay mas mura kaysa sa Singapore. So, let's see later kung ano makikita natin sa shopping mall nila. So, ang una namin ginawa ay nagpapalit ng Singapore dollars to Malaysian ringgit. And kumain muna kami bago kami naglibot-libot para naman may energy kami maglakad-lakad. And dito sa ground floor, maraming mga decorations na pang Chinese New Year since malapit na ang kanilang Chinese New Year. So, halos na makikita mo dito ay kulay red. Yes, of course, for Chinese New Year. We went to this brand's outlet hoping na may masya-shopping kaming mga damit-damit, pero paglabas namin wala pa rin kaming bitbit. Minsan talaga okay na lang din mag-window shopping. Nakakabusog na siya ng mata, nakakatipid ka pa. Diba? Saan ka pa? Susunod nga namin pinuntahan na yung katabi nitong lavender na shop, which is actually para siyang bread talk. Pero para sa akin, mas masarap pa rin ang bread talk. So, yung buong stay namin sa JB Square, nilibot lang talaga namin yung buong mall. May mga mangilan-ngilan kaming nabili, pero parang nag-food trip lang talaga kami. Mas marami kaming mga na-take out na pagkain kesa mga damit or anything else. Inisa-isa namin ang floor ng JB Square hanggang sa mapagod kami. We actually wanted to have a massage here, pero nawalan kami ng slot kasi nga fully booked na yung mga female na nagmamassage. So next time, pupunta talaga kami dito ng mas maaga and dapat mas planado yung mga pupuntahan namin dito. At this time, hinihintay na lang namin yung mga kasama namin and we're good to go back to Singapore. And that's all for our trip. Thank you for watching!